Macy's POV. Kakatapos lang naming mag-usap ni Madam Tiffany at kasalukuyan ako naglalakad pabalik ng servants' quarter. Hanggang ngayon, gumugulo pa rin sa isipan ko ang napag-uusapan naming dalawa. Akala ko talaga puro saya at kilig lang ang mararanasan ko ngayong may relasyon kaming dalawa ni Lucio. Hindi ko akalain na may kaakibat palang responsibilidad ang lahat-lahat. Kailangan kong mag-aral para maging karapat-dapat sa pagmamahal ni Lucio. Macy! Macy! Wala sa sariling napahinto ako sa paghakbang nang mula sa kung saan narinig kong may tumatawag sa pangalan ko. Nagpalingalinga pa ako at hindi ko mapigilan ang mapangiti nang sumalubong sa paningin ko si Sir DJ, ang binabae na anak ng mga Dal Chavez. Sir, kayo pala. Bakit po? Mahinang bigkas ko. Walang pag-aalinlangan na naglakad ako palapit sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Bakit mukha kang pinagbagsakan ng langit at lupa? Dinig ko kinausap ka ni Mami. Anong sabi niya? Pinagalitan ka ba niya? Nagtataka niyang tanong sa akin. Hindi niya po ako pinagalitan. Mahina kong sambit. Bakit ganyan ang hitsura mo ngayon? Tsaka hindi pa pala kita nako-congratulate, Macy. Congratulations pala. Ikaw ang nagwagi sa pihikang puso ni Kuya Lucio. Halata ang kilig sa boses na bigkas niya, kaya hindi ko mapigilan ang mapangiti. Thank you. Kaya lang, parang hindi yata kami bagay eh. Malungkot kong sambit. What? I mean, bakit hindi bagay? Nagtatakang tanong niya. Napansin ko pa ang pagtaas ng dalawa niyang kilay, kasabay ng pagpilantik ng daliri sa kanyang mga kamay. Nakalimutan na naman niyang pigilan na ipakita ang pagiging binabae niya. Basta, mahirap ipaliwanag. Malungkot kong bigkas. Naku! Sinong may sabi sa'yo na hindi kayo bagay ni Kuya at nang masampal ko? Bagay kayo ni Kuya Lucio. Maganda ka. Gwapo si Kuya. At tiyak ako na kapag magkaanak kayong dalawa, magiging kamukha ko. Natatawa niyang bigkas. Pigil ko din tuloy ang sarili ko na matawa. Mabuti pa itong si Sir DJ. Mukhang walang problema sa buhay. Samantalang ako, heto, hindi malaman kung ano ang gagawin para maipagmalaki ni Sir Lucio sa lahat. Habang kausap ko kanina si Madam Tiffany, doon ko lang din lubos na naintindihan na marami pa pala akong dapat gawin para maging karapat-dapat kay Lucio. Hindi na nga nila ako ka-level sa klase ng buhay na meron sila. Wala pa akong pinag-aralan. Tiyak akong mamatahin lang ako ng mga taong mataas ang tingin sa sarili at alam kong iyan ang iniiwasan ni Madam Tiffany. Kailangan ko palang magbalik eskwela para maging karapat-dapat sa kanya. Mahina kong sambit. Ha? Talaga? Ay di mag-aral ka? Problema ba yon? Seryoso niyang bigkas. Wala sa sariling napatitig ako kay Sir DJ. Mabilis sabihin ang ganoong bagay, pero kay hirap gawin, lalo na at matagal na akong nahinto sa pag-aaral. Bakit nga pala ayaw mo magbalik eskwela? Alam mo, grab mo ng opportunity na makapag-aral. Nandito naman kami eh. We will support you, Macy. Alam namin na malaki ang tiwala mo kay Kuya at mahal mo siya. Pero kailangan mo din gumawa ng mga hakbang para maipagmalaki ka niya sa iba. Nakangiti niyang bigkas. Pero paano? Hindi ko alam kung paano mag-uumpisa. Naguguluhan kong sagot sa kanya. Well, pwede ko naman mag-home study na muna and then may exam kong kukunin tapos diretso college ka na. Parang alsiyata yun eh. Tutulong naman kaming lahat kaya huwag ka mag-alala. Teka lang, ano bang gusto mo maging? Ibig kong sabihin, ano ang kursong gusto mong kunin? Nakangiti niyang tanong sa akin. Hindi ko din alam eh. Naguguluhan ako. Buo na kasi ang desisyon ko dati na wag na mag-aral eh. Nahihiya akong sagot sa kanya. Well, may time ka pa namang mag-isip. Don't worry. Kahit ako willing kang tulungan sa pagbabalik eskwela mo. Nandiyan din naman si Fantasia. Basta, magtiwala ka lang sa kakayahan mo at magiging maayos din ang lahat. Nakangiti niyang sagot sa akin. Talaga? Naku, thank you talaga Sir DJ. Ang bait niyo talaga. Nakangiti kong sagot sa kanya. Oo naman, basta ha, yung secret ko. Dapat wala kang ibang pagsasabihan. Dahil hindi pa ako ready na majumbag ni Daddy. Natatawa niyang sagot sa akin. Kaagad naman akong napatango. Oo naman, promise, wala akong pagsasabihan. Kaya safe na safe ang pagiging... Ano ginagawa yung dalawa dito? DJ, Macy. Hindi ko natuloy pa ang sasabihin ko nang mula sa kung saan, biglang nagsalita ang isang baritono at napaka-familiar na boses. Dali-dali akong napalingon at hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Nang tumambad sa paningin ko si Lucio,
Bihis na bihis pa ito na halatang galing pa ng opisina. Kuya, nakakagulat ka naman. Ang aga pa ha? Umuwi ka na kaagad? Tatawa-tawang tanong ni Sir AJ sa kuya niya pero halata sa boses nito ang kaba. Paano ba naman kasi? Habang nag-uusap kami, ramdam ko din kasi talaga ang lamya ng boses niya. Pumipilantik din paminsan-minsan ang kanyang mga daliri habang nagsasalita kanina. Mukhang importante pinag-uusapan yung dalawa. Hindi niyo man lang napansin ang pagdating ko. Seryosong bikas ni Sir Lucio. Ramdam ko sa boses nito ang tinatagong inis, kaya naman wala sa sariling napahawak ako sa braso niya. Wala yun kuya, nagkukulitan lang kami ni Macy. Pilit ang tawang bigas ni Sir DJ. Napansin ko naman ang kaagad na pagsalubong ng kilay ni Lucio. Kulitan? Talagang may time ka makapagkulitan sa girlfriend ko? Sa pagkakataon na ito, halata na ang inis sa boses ni Lucio. Bigla tuloy akong kinabahan. Mukha yatang hindi maganda ang gising ni Lucio kaninang umaga dahil mukhang mainit ang ulo nito ngayon. Teka lang, kuya naman, don't tell me na pinagsosilosan mo ko. Direktang tanong ni Sir DJ sa kuya niya na labis kong ikinagulat. Wala sa sariling napatitig ako kay Lucio at hindi nakaligtas sa paningin ko ang biglang paniningkit na mga mata niya. May dapat ba akong ipagselos, DJ? Seryosong tanong niya sa kapatid niya. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiwi. Hindi ko lubos maisip na may pagkasiloso pala itong boyfriend ko. Naabutan niya lang na magkausap kaming dalawa ni Sir DJ. Kung ano-ano ng mga espekulasyon na yata ang kaagad na pumasok sa isipan niya. Lucio, wala kaming ginagawang masama ni Sir DJ. Pinapayuhan niya lang ako tungkol sa napag-usapan namin kaninang dalawa ng mami mo. Mahina kong sambit. Kaagad namang napabaling ang tingin niya sa akin at puno ng pagtataka niya akong tinitigan. Nag-usap kayo ni mami? Tungkol saan? Nagtataka niyang tanong sa akin. Gusto ni mami na magbalik eskwela siya. Nag-aalangan niyang girlfriend mo kung susundin niya ba ang gusto ni mami. Kaya nandito ako para payuhan siya at palakasin ang loob niya. Si Sir DJ na ang sumagot sa tanong sa akin ng kapatid niya. Shut up! Hindi ikaw ang kinakausap ko. Para kang babae eh. Ang daldal mo. Naiinis na saway ni Lucio sa kapatid niya, kaya naman pigil ko ang sarili ko na matawa. Lalo na at kitang-kita ko kung paanong namutla si Sir DJ ngayon. Ay nako, ako na naman ang nakita mo kuya. Makaalis na nga. Baka mamaya pagbintangan mo pa akong bading dahil ang kausap ko ang girlfriend mo. Naiinis na bigkas ni Sir DJ bago siya dahan-dahan na naglakad paalis. Mas panatag pa ang kalooban ko kung maging bading ka na lang. At least alam ko sa sarili ko na walang sino man ang aagaw sa akin sa babaeng mahal ko. Seryosong sagot ni Lucio sa kapatid niya, kaya naman hindi ko na mapigilan pa ang matawa. Napahinto naman sa kanyang paghakbang si Sir DJ, habang namimilog ang mga matang napatingin kay Lucio. Kumikibot-kibot pa ang bibig nito bago tuluyang tumalikod at naglakad paalis. Ngingiti-ngiti naman akong nasundan na lang ito ng tingin. Tiyak kasi talaga ako na grabe ang kaba ni Sir DJ eh. Ayaw pa kasing umamin sa totoong sitwasyon ng pagkatao niya. So, ano ang hiningiti ng mahal ko? Don't tell me na mas enjoy kang kausapin ng kapatid ko kumpara sa akin. Seryosong tanong niya sa akin nang kami nalang dalawang naiwan. Bawal na ba akong umiti ngayon kapag may kausap na iba? Nakanguso kong tanong sa kanya. Paano kung sagot ko sa tanong mong yan ay oo? Anong gagawin mo? Seryosong sagot naman niya sa akin. Wala kang dapat na ipag-alala. Kahit na nakikita mo kung umingiti sa iba, hindi pa rin mababago ang katotohanan na ikaw ang mahal ko. Nakangiti kong sagot sa kanya. Napansin kong matiim niya akong tinitigan bago dahan-dahan na gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi niya. Talaga? Totoo ba yung sinasabi mo ngayon? Hindi mo ba ako binubola? Bigkas niya. Sunod-sunod naman akong tumango. Oo naman. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Ikaw lang ang lalaking pag-aalayan ko ng buong puso at pagmamahal ko. Kaya wala kang dapat na ikabahala. Kung nakita mo man kami nag-uusap ni Sir DJ, wala yun. Nagbigay lang siya ng payo sa akin dahil naguguluhan ako kanina. Nakangiting sagot ko sa kanya. Kaagad niya namang hinawakan ang kamay ko habang masuyo niya akong tinitigan sa aking muka. Maliban sa napag-usapan niyo na mami tungkol sa pagbabalik eskwela mo, may iba pa ba siyang sinabi sa'yo? Seryoso niyang tanong sa akin. Kaagad naman akong umiling. Wala na, yun lang naman. Hindi naman daw siya tutol sa relasyon natin. Sagot ko sa kanya. Well, mabuti naman kung ganun. Mabait naman yung si mami. At wala naman siyang ibang iniisip kundi ang kabutihan mo, Macy. Well, kung payag ka mag-aral ulit, I suggest na mag-homeschooling ka na muna para maging komportable ka lang. Seryoso niyang sagot.
Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa gulat. Mukhang alam na ni Lucio ang tungkol sa isyu na ito, kaya wala na sigurong dahilan pa para magmatigas ako. Halos isubo na nila sa akin ang edukasyon, at sino ba naman ako para tanggihan iyon? Ibig mong sabihin, ayos lang sa'yo na mag-aral ako ulit? Mahinang tanong ko sa kanya. Nakangiti naman siyang tumango. Handa akong suportahan ka sa lahat ng oras, Macy. Mahal kita. Mahal na mahal kita. At gusto kong ibigay sa iyo ang mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Nakangiti niyang sambit kasabay ng pagdampi ng labi niya sa noo ko. Sa sobrang tuwa ko, wala sa sariling mahigpit akong napayakap sa kanya. Ngayong alam kong alam na ng mga magulang niya ang relasyon naming dalawa, wala nang dahilan pa para hindi ko ipakita sa lahat kung gaano kahalaga sa akin ang lalaking kaharap ko ngayon. Si Lucio ang gagawin kong inspirasyon para matupad lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Ang pagmamahal niya ang magiging lakas ko para harapin ang lahat ng mga pagsubok na dumating sa buhay ko. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naging mabilis ang proseso ng pagkuha ng private tutor sa akin. Since hindi pa naman nag-uumpisa ang school year, may mga private tutor na pumupunta dito sa bahay para ituro sa akin ang mga aralin. Bala kasi nilang i-enroll ako sa tinatawag na alternative learning system. Mas mabilis daw ang proseso ng pag-aaral ko. Ganado ako sa bagong routine ng buhay ko. Todo suporta din sa akin si Lucio. Feeling ko nga nasa school lang din ako dahil halos maghapon akong tinuturuan. Iba't ibang teachers at iba't ibang subject ang itinuturo nila sa akin. Bigla tuloy na buhay ang pagnanais ko na maging isang teacher din pagdating ng araw. Yes, buo na ang desisyon ko. Kung bibigyan ng pagkakataon na makapag-college ako, mas gugustuhin kong maging guro na lang. Hi Macy, kumustang study? Lunch break at tulala akong nakaupo dito sa kusina. Habang nasa harapan ko, ang hindi ko pa magalaw-galaw kong pagkain. Sa totoo lang, inaantok ako. Ilang gabi na akong kulang sa tulog dahil sa gabi, pinipilit kong magbasa para matuto. Gusto ko kasi talagang ipakita sa lahat na kaya ko. Alam ko na malaki ang sahod ng mga teachers ko at ayaw kong magsayo ng pera dahil doon. Gusto kong matuto sa mabilisang paraan, kaya lang parang hindi ko na yata kaya ang palaging nagpupuyat. Lucio, naku, ikaw pala. Teka, kumain ka na ba? Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Ilang araw na din kaming hindi masyadong nagkikita dahil naging abala din siya sa opisina. At sa tuwing gumigising ako ng umaga, palaging nakaalis na siya. Tuwing 8:00 ng umaga ako nagigising, simula na nag-umpisa ako mag-homeschooling. Binabawi ko kasi ang mga oras na gising ako sa gabi para mag-aral. Mukhang puyat ka, hindi ka ba nakakatulog? Nahihirapan ka ba? Kunot noong tanong ni Lucio sa akin. Sinulyapan niya pa ang pinggan na nasa harapan ko sabay iling. You know what? Ang mabuti pa wala na munang studies ngayong araw. You need rest, Macy. Pipikit na yung mga mata mo. Seryoso niyang muling bigkas. Nako, ayos lang ako Lucio. Kaya ko to. Kayang-kaya ko. Tsaka sayang naman kung hindi ako matuturuan ngayong araw. Nakanguso kong bigkas. Kaya mo ba talaga? Nako, I think kailangan mo ng maayos na pahinga at komportableng tulugan. Look at your eyes. Kaunting-kaunti na lang pipikit na eh. Seryoso niyang bigkas. Tinampot niya ang kutsara at tinidor at sumandok sa pinggan ko ng pagkain at isinubo sa akin. Automatiko naman akong napanganga para tanggapin ang pagkain. Kaya ko ng sarili ko. Ikaw, kumain ka na ba? Bigkas ko sa kabila ng aking pagngunguya. Stop talking while your mouth is full, Macy. Baka mamaya mabilaukan ka eh. Ngingiti-ngiti niyang bigkas. Alam kong nagbibiro lang siya. Kaya hindi ko mapigilan ang mapaismid. Maraming trabaho sa opisina. Umuwi lang ako dahil gusto kong makita ka. Kanina pa ako tumatawag sa'yo pero hindi mo sinasagot ang phone mo eh. Muli niyang bigkas kaya wala sa sariling muli akong napaangat ng tingin at direktang napatitig sa kanya. Ha? Tumatawag ka? Sorry, hindi ko alam. Iniiwan ko kasi ang phone ko sa kwarto tuwing may klase ako. Kaagad kong hingdispensa sa kanya. Hindi ko din kasi inaasahan na tatawag siya sa akin. Tsaka anong sabi niya? Talagang umuwi siya dito sa bahay para makita ako? Grabe talaga naman, ang sweet ng boyfriend ko. Kung hindi lang nakakahiya na baka may makakita sa amin, baka kanina ko pa siya nahalikan eh. Kung sa kabaitan, maalaga at mapagmahal na boyfriend, wala na akong mahihiling pa. Mahigit 2 buwan na akong abala sa aking pag-aaral, pero nandyan pa rin siya. Pilit niyang iniintindi ang busy na schedule ko. Ayos lang, walang mas mahalaga ngayon kundi ang pag-aaral mo. Kaya wag mo na akong alalahanin. Nakangiti niyang bigkas kasabay ng pagpatong niya ng kutsara at tinidor sa pinggan ko. At kasunod noon ay naramdaman ko ang pagyapos niya sa akin mula sa likuran ko.
hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko dahil sa ginawa niyang iyon. Ramdam ko din kasi talaga ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Pakiramdam ko, lahat ng pagod sa buo kong sistema ay biglang naglaho dahil sa pasimpleng ginagawa ni Lucio. Ang sarap naman. Mahina kong bigkas. Isang halik sa tuktok ng ulo ang sunod kong naramdaman bago siya bumitaw sa akin. Mas masarap ka, Macy. Mahina niya pang bulong sa akin, kaya hindi ko na mapigilan pa ang mapabungis-ngis. Magrereklamo pa nga sana ako sa tuluyan niyang pagbitaw sa pagkakayakap sa akin mula sa likuran ko, pero naunahan niya na akong magsalita pa. Ngayong nakita na kita, kailangan ko nang bumalik ng opisina. May meeting pa ako mamaya kay Mr. Johnson. Kailangan kumayod para sa future natin, may Macy. Nakangiti niyang bigkas na sinabayan niya pa ng pagkindat bago siya naglakad palayo. Ingat ka ha! I love you! Pahabol kong bigkas habang hindi maalis-alis ang ngiti sa labi. Gosh, sobrang kinikilig lang naman ako. Napansin kong pumihit siya paharap sa akin at muling naglakad palapit. I love you too, my Macy. Masayang bigkas niya kasabay ng mabilisang pagdampi ng labi niya sa labi ko. Pagkatapos noon, mabilis na siyang naglakad paalis. Naiwan naman akong hindi mapigilan ang lalong pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Imagine, umuwi pa talaga siya para makita ako. O diba, sino ang hindi gaganahan sa buhay kung ganito ka-sweet ang boyfriend mo? Heist, sigurado na ako sa sarili ko. Si Lucio lang talagang forever ko. Okay, that's it for today. See you tomorrow, Macy. Nakahiting paalam sa akin ni Teacher Rhoda. Eksakto 5:00 ng hapon at siya din na nagtuturo ng pinakahuling subject na dapat kong pag-aralan. Kung tutuusin, para na din ako nag-aaral sa isang normal na eskwelahan. Itinuturo sa akin ang normal ang subject na napag-aaralan sa school. Si Madam Tiffany ang nagpa-facilitate ng lahat-lahat. Kaya naman tiwala akong hindi masasayang ang kung ano man ang ginagawa ko ngayon. Lalo na at mga teachers din talaga nagtuturo sa akin ngayon. Sa halos 2 buwang walang palya ng aking pag-aaral, marami din akong natutunan. Palagi ding sinasabi ng mga teachers sa akin na mabilis naman daw ako matuto. Bye, Teacher Rhoda. See you tomorrow po. Nakangiti kong bigkas na sinabayan ko pa ng pagkaway. Nakangiti naman itong tuluyan na naglakad paalis. Saktong pagkaalis si Teacher Rhoda, kaagad ko namang inayos ang mga gamit ko. Itong gazebo ang nagsisilbi kong paaralan. Macy, tapos na pala ang klase mo. Siya nga pala, nai-transfer ko na mga gamit mo sa guest room, kaya doon ka na dumiretso para makapagpahinga ka na din. Nakangiting bigkas ni Manang Petra pagkalapit niya sa akin. Puno ng pagtatakang napatitig ako sa kanya. Mga gamit ko po, as in mga damit ko? Seryoso kong tanong. Oo, teka, hindi ba nabanggit sa'yo ni Ma'am Tiffany na ang isa sa mga guest room ang uukupahin mo simula mamaya? Nagtatakang tanong sa akin ni Manang Petra. Kaagad naman akong umiling. Siya ang nag-utos sa amin na ilipat ang mga gamit mo doon para makapag-focus ka daw sa pag-aaral mo. Hay nako, baka nawala lang sa isipan niya na sabihin sa'yo, kaya halika na. Ituturo ko sa'yo ang bago mong silid. Nakangiting bigkas ni Manang sa akin, kaya naman wala na akong choice, kundi ang sumama na lang sa kanya. Napagod ako sa maghapong pag-aaral, kaya naman wala na akong energy pa para magtanong. Ang guest room na tinutukoy ni Manang Petra ay matatagpuan sa 2nd palapag ng bahay. Malaki ang bahay ng mga Del Chavez, kaya maraming mga silid ang hindi nauukupa. Dito magiging silid mo simula ngayong araw, Macy. Dito, makapagpapahinga ka ng maayos at makakapag-aral ka na din na mabuti. Nakangiting bigkas ni Manang sa akin. Manang, bakit dito po? Komportable naman po ako sa silid nating dalawa. Nagtataka kong bigkas. Sundin na lang natin ang nais nila, Madam. Magiging maayos na ang kinabukasan mo, Macy. Kaya magpakabait ka, ha? Wag na wag mong sayangan ang magandang pagkakataon na ipinagkaloob sa'yo ng mga Del Chavez. Nakangiti nitong bigkas. Pilit ang ngiting tumango na lang ako. Ilang palitan pa na mga salita ang namagitan sa aming dalawa ni Manang Petra bago niya ako tuluyang iwan dito sa silid. Hindi nagkakalayo ang ganda at luwag ng kwarto sa kwarto ni Ma'am Fantasia. May sarili na ding malaking banyo dito sa loob at kumpleto na din iyon sa mga toiletries. Napansin ko din ang mga gamit ko na nasa loob na ng walk-in closet. Kokonti lang naman ang mga gamit ko, kaya hindi naman kakain ng maraming oras sa pag-aayos. Dahil sa pagod sa maghapong pag-aaral, nagpasya akong mahiga na lang muna sa kama. Hindi ko pa nga mapigilan ang mapangiti nang maramdaman ng likod ko kung gaano kalambot ang kutsyon ng kama. Malayong malayo sa texture ng kutsyon ko sa silid namin ni Manang Petra.
Dahil sa pagod, hindi ko na nga namalayan paano nakatulog na pala ako. Nagising ako na sobrang dilim na ng buong paligid. Kaya naman kahit na inaantok pa, wala akong choice kundi ang bumangon na. Lalo na at nakakaramdam na ako ng pagkalam ng aking sikmura. Gutom na ako. Nagpa siya akong magbanyo muna bago ako lumabas ng silid. Napansin kong sobrang tahimik ng buong kabahayan, kaya naman kibit balikat na lang akong naglakad pababa ng hagdan, kung saan nakasulubong ko si Ate Melay. Uy Macy, gising ka na pala. Teka, kumain ka na. Kaagad na wika ni Ate Melay sa akin. Napansin kong may pinagkakaabalahan ito, kaya wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Anong meron ate? Nagtataka kong tanong sa kanya. May bisita na dumating si Sir Lucio. Sila Sir Philip at Sir Hercules, kasama ang mga girlfriends nila. Pilit ang ngiting sagot nito sa akin. Kaagad naman akong napatango. Bakit dumating na ba galing opisina si Lucio? Nagtataka kong tanong. Kaagad naman siyang tumango. Kanina pa. Pinuntahan ka nga niya sa silid mo kanina, kaya lang parang tulog ka yata eh. Sakto naman na dumating ang mga kaibigan niya, kaya ayun, nagkayayaan na mag-inuman. Nakangiti nitong bigkas. Tumango na lang ako at nagpaalam na kay Ate Melay. Mukhang busy siya, at ako naman ay nagugutom na.